Now let's go to the message of the Lord, and we entitled our devotion this morning, Your New Name Under Grace. Ano ba ang gusto ninyong pangalan dito po sa ilalim ng biyaya? No? Alam po ninyo, we have actually the same identity that we need to proclaim, uttered every day, because every time we recognize our new name in this covenant of grace, God is glorified, exalted, and pleasing. Na tutuwa po ang Diyos na naririnig po mula sa ating mga labi, mula sa puso natin, ang bunga ng Kanya pong pag-ibig sa atin. At higit sa lahat, ang sakripisyo ng Kanyang anak doon sa krus ng Kalbaryo. So let's go to the Genesis chapter 17 na po tayo ngayon. Ano? At dito po ay kay Abraham pa rin tayo. Si Abraham dito ay 99 years old na. At mula po nung nagkaroon po siya ng anak kay Hagar, sinilang si Ismael, ay ngayon lang ulit nagsalita ang Panginoon. And Abraham was 86 years old then. At ngayon, 99 years old na si Abraham. Saka nagsalita po muli ang Panginoon. So, there was 13 years of silence. Mula nung sila po gumawa ng kanila pong sariling hakbang. No? They act on the flesh. They act on their own way. Gusto nila naunahan ang pangako ng Panginoon. So, ito ngayon. 13 years. Hindi umimik ang Diyos sa kanila. No? At ito pong kalagayan ni Abraham na 99 years old at 90 years old na, no? 89 years old na rin si Sarai. Bukod sa matanda na, baog pa. Noon nga kalakasan niya, hindi pa nagkakaanak eh. Eto ngayon, ano? It considered, their body actually considered dead. Ang ibig sabihin po ay wala nang kakayahan na mag-produce pa ng anak. At para bang nawala na yung kanila pong pag-asa na magkakaroon sila ng anak na kasindami ng bituin sa kalangitan at kasindami ng buhangin sa karagatan. It seems like impossible na nawala na sila ng pag-asa. Pero ito po, sa gitna ng katandaan at kabiguan, maybe they're discouraged na. Muling nagpakita ang Diyos upang patunayan na ang kanyang tipan, ang kanyang pangako, ang kanyang covenant ay nakasalalay sa kanyang biyaya. Hindi sa kakayahan ng tao. Alam niyo, expert ang Diyos na gumawa ng isang bagay sa panahon na wala ka ng kakayahan. Sa panahon na wala ka ng pag-asa. Sa panahon na surrender ka na, suko ka na. No? Katulad nito, imposible na magkaanak pa si Abraham at Sarah. At it seems like parang nawalan na sila ng pag-asa, no? Na matupad yung pong narinig nila na sinabi ng Panginoon. Lalo-lalo na 13 years of silence. Pero alam po ninyo, hindi po bumalik ang Diyos kay Abraham para i-condemn siya. No? Parang nagtampo ang Lord, no? Pero hindi nagtatampo ang Panginoon na. Kasi there was 13 years of silence. Bumalik ngayon si Lord sa kanya, siguro baka expected ni Abraham para i-condemn na o sisihin, ano, o kaya ipaalala yung mga pagkakamali niya, ganyan kasi, no? Sa tao lang yon. Minsan yung mga kamag-anak natin yun. Pero God returns to Abraham to rewrite his future. To rewrite his future. Para muli isulat at tuparin at ipaalala ng Diyos ang kanyang pangako kay Abraham. And this is based entirely on divine capability. Kasi sa edad na yan, wala nang kapasidad
Wala nang kapabilidad, ability si Abraham na mag-produce pa ng anak. No? Kaya ito makikita po natin dito. Yung tatlong movement ng biyaya. The three movements of radical grace here sa buhay po. Sa encounter muli ni Abraham kay God. Una is yung pong kapahayagan ng ipinahayag ng Diyos ang kanyang sovereign sufficiency. What is the sovereign sufficiency? Nung dumating po si Lord sa kanya, doon po sa, I think verse 2 or verse 3, no? God introduced Himself as El Shaddai. Bumalik si Lord kay Abraham at sabi niya, I am El Shaddai, the God Almighty. And we know that the name El Shaddai means, no, the God who can provide all your needs. Sa kabila ng iyong katandaan, the Lord can provide you strength. Sa kabila ng iyong wala ng kakayahan, the Lord can provide you ability. The Lord can provide all your needs, not just money, not just gold, not just material things. But in every part, in every area of your life, the Lord will surely provide. Meaning, mga kapatid, He is God Almighty, nasa Kanya ang lahat ng kakayahan. Kaya kapag nag-re-reveal ang Diyos sa ating kaisipan, inire-reveal niya ang Kanyang pangalan, kapatid, unawain mo na siya ay darating sa iyo para i-manifest ang Kanyang kapangyarihan. God Almighty. Actually, El Shaddai is the more than enough provider. The word El is strong God, no? Mighty God, the Almighty God. Hallelujah. At ang sabi po ni Lord sa kanya is, walk before me and be blameless. Now, pag hindi po natin maintindihan itong walk before me, what does it mean? Walk before me and be blameless. Hindi ibig sabihin po na bawal magkamali, bawal ano. At hindi ko rin sinasabi na pwedeng magkamali. No? This command is not a call to legalistic perfectionism. Doon po sa Hebrew, ito pong walk before me and blameless means walk wholehearted, dependent, and entirely transparent before all sufficient God. Before an all-sufficient God. Ang ibig sabihin ng walk before me and be blameless is ibigay mo ang fully dependency mo kay God. Walk before God and be blameless. In your thoughts, in your mind, huwag mo siyang pagdudahan. Na there's a question mark behind your thoughts na kayang-kayang gawin ng Diyos ito sa akin. Or pwedeng mangyari sa iba pero sa akin, parang imposible. Be blameless, my friend. Ang ibig sabihin is, huwag mong pagdudahan ang kakayahan ng Diyos. Kaya nga sinabi niya, I am El Shaddai, the all-sufficient. Hindi niya kailangan ang tulong ng tao para po siya ay mabuhay. So dahil po siya ay all-sufficient, He can manifest Himself to your situation. Ayan pong unang bungad ng Diyos kay Abraham. Hallelujah. Alam po ninyo ang response ni Abraham? Abraham's response is to fall on his face, a posture of complete surrender to God. Nagpatira pa po siya, dumapa po si Abraham, na ito po'y pagpapakita niya ng complete surrender. Wala akong kakayahan. Ikaw ang may kakayahan lahat ng ito. Kaya ang sarap po na tayo po'y mag-response sa God o kay God na kung anong sinabi niya kapag merong narinig ikaw na salita ng Panginoon. Maaring ito po ay nag-puff up sa mind mo, nag-highlight sa mind mo, or narinig mo mula dun sa sinabi ng tao. Kasi God is talking to you through His Word, sometimes in the lyrics of the song,
sometimes of course, in the preaching of a pastor, or even in your meditation, may nag-puff up sa iyo. That is the God's word to you, no? At kapag ka nagrema, nag-highlight yung salita ng Diyos sa iyo, ang pinakamagandang response natin is to bow down before God. Have humility. Pag sinabi pong humility is hindi ibig sabihin na yung nagpapakumbaba ka na para bang nanliliit ka sa sarili. No. Humility and bowing down before God means you are giving your total full surrender to God, and it is an act of your faith that, Lord, wala akong kakayahan, pero kaya mo ang lahat. You can do all things, Lord God. At yan po, yan po ang response ni Abraham. Nag-ano po siya? Nag-fall down po siya, a posture of complete surrender. Alam nyo, meron pong mga pangako ang Diyos sa atin. At ang sabi po niya, siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa ating buhay. Do you believe that God already began a good work in you? Meron na bang sinumulan ang Diyos na mabuting bagay sa inyong buhay? There's a lot of good things. At meron na ba siyang sinimulang pangako sa buhay ninyo, mga kapatid? Katulad ni Abraham, nagsimulang magpamangako sa kanya nung siya po'y tinawag. No? Bagamat si Abraham ay nagkamali, actually, pangalawang pagkakamali na niya to, no? Una, yung mong binigay niya yung asawa niya kay Paraon. Nagsinungaling pa. Oh. Tapos ngayon naman, inunahan niya, Lord, gumawa sila ng kaparaanan para magkaroon sila ng anak in their own way. Pangalawa na to. Pero, hindi pa rin siya pinapabayaan ng Panginoon. Oh, what a grace. Dito makikita natin talaga po yung biyaya. Pag sinabi kasing nating grace, this is God's love manifested to humankind. That although you don't deserve it, you don't deserve the love of God. We don't deserve the blessing of the Lord. We don't deserve the favor of God. And yet, still, He loves us. We call it grace. Unearned, undeserved, unmerited favor of God. At yan po ang laging nagmamanifest dito kay Abraham. Kaya dito, ipinapakita, kung ito po yung ipinapakita ng Diyos kay Abraham, ito rin po ang ipinapakita niya sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya, ikaw at ako. Kaya napakaganda na makita po yung pong talagang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. At ang biyaya ng Panginoon, ang patuloy na nagre-remind sa atin sa Kanyang mga pangako, at ang biyaya din ng Diyos sa atin, ang nagpapalakas sa ating buhay. Ito lang yan, sinabi po dito sa Philippians chapter 1 verse 6, no? Na siya na nagpasimula ng mabuting bagay sa iyo ay Kanya pong tinitiyak na gagawin hanggang sa katapusan. He will make it to completion. God is the one who initiates the good work, no? To initiate and completes the good works within us. It does not rest on our fragile strength. Hindi po dahil sa lakas natin kaya matupad ang pangako ng Diyos. Isipin po natin lagi, no? Hindi sa lakas mo, hindi sa galing mo para matupad ang pangako ng Diyos. Kung meron kang narinig na pangako ng Panginoon, hindi niya sinabi ito kasi may kakayahang kang gawin. Sinabi niya ito kasi siya ay may kakayahang gawin. Kaya pinakilala ng Lord ang kanyang sarili kay Abraham, I am El Shaddai, the all-sufficient God. May kakayahan, may kapangyarihan, I am all-sufficient, hindi ako magkukulang, and I will give it to you. Pangalawa, na radical grace na ipinakita, ipinadama ng Diyos kay Abraham is binigyan niya ng bagong identity, bagong pangalan. At eto na tayo ngayon, no? God changes the name of Abraham to Abraham. Ang ibig sabihin ng Abraham is exalted father. But the word Abraham or name Abraham
father of a multitude or father of many nations. At maging si Sarai. Si Sarai na ay ang dulo ng pangalan ay pinalitan din ni Lord. Sarah. At meron pong H doon po sa dulo ng kanyang pangalan. Ang ibig sabihin is Mother of Nations or Princess. Yan. You know what? God speaks of their fruitfulness in the prophetic past tense. Na nung sinabi ni Lord na ang pangalan mo, Abram, now Abraham. Ibig sabihin, Father of many nations. It is past tense. Nangyari na. At ito po, ang ganda, no? Pag Abraham na pangalan niya, Father of many nations, pero wala pa silang anak. Hindi pa man sila nagkakaanak ni Abram at si Sarai. Father of many nations na. Mother of nations na si Sarah. Bakit? Ang Diyos ay nagpapahayag, hindi dahil meron na sa'yo, kundi ito yung gusto ng Diyos na mangyari sa'yo. At kapag sinabi ni Lord na ito ka, kahit hindi mo pa nakikita, believe it. Kasi yan ang ginawa ng Lord, oh. Father of many nations na, pero wala pa silang anak. Ano, ito po yung maganda rito na dapat nating makita, mga kapatid. Ano po yung insertion o paano pinalitan ni God ang pangalan ni Abraham from Abraham? Kita po niyo doon, meron pong H. Parehas po ang idinagdag sa pangalan ni Abraham at Sarai, which is H. Ha. H. Hey. Ha. Ayan. At alam niyo ba na ang H, hey, ha, iyan po ay panglimang alphabet ng Hebrew alphabet. At meron pong meaning ang lahat ng alphabet sa Hebrew. Meron pong meaning lahat yan. Kung halimbawa sa atin, apple. Diba? Pero sa Hebrew po ay, it is divine. Ibig sabihin po ay meron pong kapahayagan, merong ipinapaabot na makalangit na salita at pumapatungkol po ito sa kakayahan, kapangyarihan ng Diyos. Una, ang H po, number 5, Hebrew alphabet. Alam natin ang number 5 is, it speaks about grace. Grace. So, meaning, inilagay po ang hey, inilagay po ang grace sa buhay ni Abram at sa Sarai. So when God inserted grace, the favor of God, unearned and deserved favor sa buhay ni Abraham, pinagpala sila ng Panginoon. Hallelujah. Pangalawa, H, it speaks about the divine power. Ang kakayahan ng Diyos. Makalangit na kapangyarihan at kakayahan ng Diyos. And it speaks particularly and specifically about fertility. No? So, ibig sabihin po, yung divine power of to be a fertile, para maging fertile. Si Abraham at si Sarah, ini-insert po ni Lord sa kanilang pangalan. At kung ano ang pangalan nila, yun ang mangyayari sa kanila. Kaya you must know your name, my friend. You must know the meaning of your name. So nung ipinasok ng Diyos ang kanyang kakayahan, divine power, of fertility, inilagay ni Lord ang biyaya sa buhay ni Abraham. Oh, glory to God. Dito na nagsimula na ang pangako ng Diyos ay nangyari sa kanila. Nagkaroon na po sila ng anak. Hallelujah! Na sa kabila ng wala na silang kakayahan, sa kabila ng, sabi nga, actually tumawa, hindi lamang si Sarai ang tumawa nung pumunta ang Lord na next year magkakaanak na kayo. Pati po si Abraham, tumawa po siya. In Genesis 17:17, Abraham laughed. Actually, yun po yung pagtawa dun sa salita ng Diyos kasi ako, matanda na.
Pagdududa yun eh. Pero sa kabila ng pagdududa nila, hindi po sila inatrasan ng Diyos. Oh, I love to hear this wonderful truth. Abraham did nothing to earn this name change. Nung pinalitan ng Lord ang pangalan nila, wala pong contribution dito si Abraham, no? God renames him while he is still a childless. 99 years old man, wala pa silang anak, pero pinalitan na ng Diyos, ibig sabihin, father of many nations. Kaya nga ang ganda, no? Yung identity niya ngayon, kahit wala pa silang anak, o hindi pa lumalabas si Isaac, pag tinatawag ngayon ni Sarah, si Abraham, father of many nations. Di ba? Wala silang anak, pero, father of many nations, come here. Let's eat. Father of many nations. Yun ang tawag sa kanya, Abraham. Sarah, father of nation. Princess. Ba? Kaya, kapatid, tawagin mo ang pangalan mo sa inilagay o ibinigay ng Diyos na pangalan mo. Kay Kristo, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong pagkakakilanlan. Hindi na tayo tinatawag na makasalanan. Friend, you are no longer a sinner. You are now a child of God. You are now righteous. You are forgiven. You are chosen. You are redeemed. You are a child of God. So, you have to call yourself justified. You have to speak to yourself righteous. I am righteous. I am child of the Most High God. I am God's beloved. Amen? Can you write it down, mga kapatid? Isulat nga po ninyo yung pagkakakilanlan ninyo. Yung pinapaniwalaan ninyo na inilagay ni Lord na identity ninyo. Nung tinanggap mo ang Panginoong Jesucristo, katulad po ni Abraham, no? Inilagay ni Lord, ni God, si Jesus sa kanilang pangalan, yung grace nilagay sa kanila. At yung kapangyarihan, the divine ability, the fertility. Oh, hallelujah. And the grace of God is now in the name of Abraham and even Sarah. And now, my friend, you are now a Christian. Ibig sabihin, Christ is in you right now. And because Christ is in you, all of God's promises, in the Bible. Ano ba sabi ng Bible? They are all yes and amen in Christ Jesus. Matutupad ang lahat ng pangako ng Diyos sa buhay ng isang tao na sumasa kanya ang Panginoong Jesucristo. Hindi po yung hindi kay God, kundi they are all yes to you, my friend. You who are in Christ Jesus. So, that is the number 2 na radical na biyaya na nangyari kay Abraham, na nangyari din sa atin. Yung all-sufficiency, no? God is more than enough in our life. He is our El Shaddai. The supply of all our needs, my friend, you have to believe that. Hindi lamang kakayahang suplayan ka ng kaperahan, kundi kakayahang suplayan ka ng abilidad, kakayahang suplayan ka ng Diyos ng karunungan, kakayahang bigyan ka ng Diyos ng divine connection in every area of your life. That is the manifestation of God's grace in your life. At number 3, na kapahayagan ng radikal na biyayang nangyari sa buhay ni Abraham ay yung pong the mark of believing surrender. Ipinag-utos ng Diyos. Ang marka na ginawa ng Diyos after this is yung pong pagtutuli or circumcision. So ipinag-utos ng Diyos ang pagtutuli bilang pisikal na tanda ng tipan. So ito ay pag-alis ng laman. So, yung circumcision is pag-alis ng laman. And you know what's the picture of that? Yung symbol niyan, marami, no? Laman, flesh, meaning taking away of the nature of sin. And flesh means
taking away your own strength, yung sarili mong lakas. So meron pong inilalarawan dito. Pagkatapos ng Diyos ay nagpahayag kay Abraham ng kanyang sarili, I am El Shaddai, the all-sufficient one, the Almighty God, who can provide for everything you need. And now I will give you a new name, new identity. Abraham, Sarah, God insert, no? Grace into him, and the divine power and ability of God is now in the life of Abraham. A new identity, at yan din ang ginawa ng Diyos, pinangyari ng Diyos sa atin. And then pangatlo, eto, ibinigay ni Lord yung marka, the mark of surrender, and it is circumcision. Nang circumcision ay pagtanggal ng Diyos, isang marka, tatak ng pagtanggal ng Diyos ng sarili mong lakas. Pagtanggal ng Diyos ng kasalanan, the nature of sin na nagbibigay ng kahinaan, nagbibigay ng kontaminasyon sa buhay ng isang tao, o nagbibigay ng lason sa buhay ng tao. The flesh. Kaya that is the picture of circumcision. Nagpapakita, no, ang pag-alis ng laman ay nagpapakita na ang pangako ay hindi magaganap sa pamamagitan ng lakas ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. So yung circumcision, pagtanggal ng laman, laman is the strength of men. It is the picture of the strength of men. It is the picture of your own ability. Ipinapaunawa ni Lord dun sa marka na yan, ng circumcision, don't lean on to your own strength. Lean on to God's promises. That's the meaning. Friend, doon po sa cross. On the cross, Jesus underwent the ultimate cutting off for our transgression, so that we would never have to be cut off from God's presence. Yan po ang ginawa ng Panginoon sa Kristo doon sa cross. Tinanggal niya ang kasalanan sa atin. And that is the mark of circumcision. Ang pisikal na pagtuli sa lumang tipan ay anino ng espiritual na pagtuli na ginawa ng Panginoong Jesucristo sa ating mga puso. Inalis niya ang kapangyarihan ng ating makasalanang kalikasan doon sa cross. Kaya basta pag binasa niyo ang Colossians chapter 2 verse 11, 12, lalo sa Living Translation, NLT. Basahin niyo yung Colossians 2, 11 and 12. In Christ, believers receive a spiritual circumcision, the putting off of the sinful flesh, fully actualized, my friend, through Christ's victory at the cross. Kaya nga, napakadakila yung ginawa ng Panginoong Hesus dun sa krus ng Kalbaryo. Lahat ito marka, no? Kaya nga po yung circumcision is not just a physical activity na para bang ang dami pong gumagawa niya na hindi naman po alam ang ibig sabihin. So now, minarkahan ka na ng Diyos, ng spiritual circumcised ka na in your heart, that you are no longer lean on to the strength of men, to the ability of men, but you are now leaning on to the grace of God, to the ability of God, to the power of God. Hallelujah. This is what the Lord has done for you. Kaya mga kapatid, ang isa pa sa makita natin dito is yung katiyakan ng pangako ng Panginoon sa gitna ng kanyang pag-aalinlangan na ginawa po ni... Kasi nag-aalinlangan si Abraham, tumahawa siya. Binago ng Diyos ang pangalan ni Sarai tungo sa Sarah, na ang ibig sabihin princess, at ipinangako ang pagsilang ni Isaac. Well, natawa si Abraham, dahil sa imposibleng sitwasyon. Ngunit nananatiling tapat ang Diyos. Sa panahon ng ating pagdududa minsan sa pangako ng Panginoon, ang Diyos tapat pa rin. Hindi niya pwedeng talikuran ang kanyang pangako. Ang biyaya ay dumarating sa mga tao na wala nang maaasahan sa sarili.
Pakisulat nga po ninyo ito mga kapatid. Ang biyaya ay dumarating sa mga taong wala nang maaasahan sa sarili. Si Abraham matandang-matanda na. Almost 100 na. Ganon din si Sarai. Baog pa. Wala nang maaasahan. Pero dumating ang biyaya. Kapatid, when grace comes into you, even you are in an impossible situation na sa buhay, still, God is all sufficient. He is El Shaddai that He can fulfill His promise into your life. Bumalik ang Diyos kay Abraham after 13 years of silence just to remind Abraham, hindi ko nakakalimutan ang aking pangako sa iyo. Yan ang ibig sabihin nun. Hallelujah! Mga kapatid, kailangan na nating magpahinga sa ating bagong pagkakakilanlan. Huwag na tayong mamuhay sa ilalim ng bigat ng mga nakaraan o mga kabiguan po natin. Hindi na natin maibabalik yun sa mga nakaraan natin, mga pagkukulang pagkakamali natin. Ikaw ay tinubos na ni Kristo. Do not let your past failures or even late starts, kung huli ka na nagsimula, or even your present limitation to define you, my friend. You are no longer defined by your mistakes. Sa mga Ismael sa buhay natin, katulad ni Abraham, may lumabas na Ismael, bunga ng kanya pong pagmamadali, paglakad sa laman. Ismael, may mga Ismael na lumabas sa atin. You are no longer defined by your Ismaels or even your mistakes. In Christ, your name now, you are chosen, you are redeemed, you are a child of God, you are forgiven, you are righteous, you are God's beloved. That's who you are now. That is your new name under this covenant of God's grace. Kaya umasa ka, kapatid, sa lakas ng Espiritu, sa lakas ng Diyos, hindi sa laman. Ang Kristiyanong pamumuhay ay hindi pagsisikap ng tao, kundi pagpapasakop sa espiritual na pagbabago na gawa ng banal na Espiritu. It is about a heart daily softened by grace. Kaya napaganda po ng puso natin ay lagi pong nabubuhusan, napapaalalahanan ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Walking transparently before God. Nang ibig sabihin, Lord, I am transparent. I am nothing without you. Kanina po habang ako nag-worship, I am nothing, Lord. I have no strength without your strength in my life. I have no wisdom without your wisdom. I have no ability without your ability. I have no everything, Lord. Wala ako kung wala ka sa akin. Ako po ay walang kwenta kung wala ka sa akin. But because of you, my Lord, my life becomes beautiful. Becomes so beautiful that is so pleasing in your sight. Habang ako po yung nag-worship kanina, wow. That's what I'm saying to God. And you know what? You are strengthened. Yan po yung sinasabi na you must walk transparently. And always, diligan mo ang iyong buhay sa biyaya ng Panginoon. And trust in the permanent work of Jesus Christ on the cross. Mga kapatid, kung may mga pangako ang Diyos na tila matagal o imposibleng mangyari na sa iyong buhay, tandaan na siya ay El Shaddai, all-sufficient. Ang ibig sabihin, meron siyang kakayahang tuparin ang kanyang pangako sa buhay mo. He is all-sufficient to provide everything you need. He is all-sufficient to make a fertility in your situation. He is all-sufficient to give you a brand new heart, a brand new internal organs, a brand new strength. Ang kanyang biyaya ay sapat sa iyong kahinaan. Can you write it down, my friend? Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa aking kahinaan. Amen? God's grace is more than enough in your weakness, my friend.
More than enough to strengthen you in your weakness during the weakest moment of your life. Oh God, thank you so much. Thank you, Holy Spirit, for giving us a revelation of grace in the life of Abraham here in Genesis 17, Father. Thank you. And I declare, Lord, that everyone listening and joining this devotion every day, let them see your grace. And every time we see the message of grace, we see Jesus coming into our lives. You are our all-sufficient God. You give us a new identity, and you give us a mark, O Lord God, of circumcision. And even encouraging us, so God, na sa kabila po ng imposible nang mangyari sa buhay po namin, lahat ay posible pag ikaw ay nangako at nagsalita. Ama, salamat po. Remind everyone joining right now, Father. And bless them beyond measure in Jesus' name. Amen and amen.